Tawag sa pagsamba. Ako ay nagalak nang sabihin nila, pumunta na tayo sa bahay ni Yahweh, idalangin ang kapayapaan ng Jerusalem, pagpalain ang mga nagmamahal sa iyo. excelsis Deo. Come to Bethlehem and see Him whose birth the angels sing. Come adore on bended knees Christ the Lord, the newborn King. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. See Him in a manger laid, whom the choirs of angels praise. Mary, Joseph, lend your aid, while our hearts in love we raise. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon Diyos namin mapagmahal, maraming salamat sa buong isang linggong kami iyong iningatan at sa pribilehiyong ikaw ay aming mapapurihan sa umagang ito. Aming hinihingi ang iyong banal na Espiritu Santo na manahan at sumama sa amin sa aming pananambahan sa umagang ito. Sa mga mangunguna at gagamitin mong magdadala ng mensahe ng awit at sa magbabahagi ng mensahe ng buhay, pagpapala po ang aming hinihiling. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
Ang sagutang pagbasa, alam ninyong panahon na upang gumising kayo. Ang pagliligtas sa atin ay higit ng malapit. Ngayon kaysa noon, tayo'y unang sumampalataya sa Panginoon. Tayo pong lahat, mamuhay tayo sa liwanag at huwag gugulin ang panahon sa magulong pagsasaya at paglalasing, kahalayan at kalaswaan, at alitan at ang inggitan. Gawin ninyo ang Panginoong Hesukristo bilang sandata at huwag ninyong pagbigyan ang laman upang masunod ang mga hilig nito. Mga may papurihan at ang palakat ng diwang kanan. Pagkahari walang hanggan, ng una at kayunman, walang hanggan. Amen. Ngayon ay ang unang linggo ng Adbyento. Ang Adbyento ay nangangahulugang pagdating at sa panahong ito, naghahanda tayo para sa pagdating ni Kristo. Isa sa mga paraan at paghahanda para sa kanyang pagdating ay ang paggawa ng koronang Adbyento at pagpapailaw ng mga kandila nito upang ipaalala sa atin ang mga kaloob na hatid ni Kristo sa mundo. Ang koronang Adbyento ay may maraming simbolo upang matulungan tayong mag-isip tungkol kay Kristo at sa kanyang mga kaloob. Ang korona mismo ay may hugis bilog. Ang isang bilog ay walang simula at walang katapusan. Ito ang nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay walang simula at walang katapusan. At ang kanyang pagmamahal at pag-aaruga ay walang hanggan. Ang liwanag mula sa mga kandila na lumalakas bawat linggo ng Adbyento ay nagpapaalala sa atin na si Jesus ang liwanag ng mundo. Ngayong araw, ating sisindihan ang kandila ng pag-asa. Pinagkakatiwala natin ang ating pag-asa sa pangako ng Diyos na ipinadala muli si Jesus sa ating upang hatulan ang mundo at itatag ang kanyang kaharian magpakilanman sa ibabaw ng lupa. Yan, palakpakan po natin ang ating Panginoon at pasalamatan ng mga Gutierrez family sa kanilang pagsindi sa unang kandila ng Adbyento, ang simbolo ng pag-asa. Yan. So, mga kapatid, Happy Thanksgiving Sunday! Oh, masaya ba kayo? Palakpakan po natin ang ating mga isang taon, no, na nagdaan sa ating mga buhay. Maraming mga pinagdaanan, nandito pa rin tayo. Sinalubong natin ang unang linggo ng Adbyento na punong-puno ng pagpapasalamat. Kaya ito po yung simbolo ng pagpapasalamat. Mga kapatid, ang inalay na yan at ang handog na yan, huwag mo muna ninyong kunin. Meron pa po tayong Vesper. Para naman maramdaman nung Vesper natin ng Thanksgiving Sunday. Yan ang pinaka-importante po kasi. Sa haba ng isang taon, ay pinapasalamatan natin ang Panginoon sa kanyang pagdatal at higit sa lahat, yung kaligtasan na ating natamo. So mga kapatid, ating pong batiin ang ating mga birthday celebrant for this week. November 30, Nomer Eritz Fajardo, Nerita Castillas. December 1, Maria Cristina Tigilio. December 2, Nel Arismer Garcia. And
Kuya Dante, Reynante Tuvera. December 3, Selemaine Anicher Aznar. Joshua M. Blas, Pablo Mamburang Jr. December 4, Sarah May Olivar. December 5, Billy Joel M. Magbitang. Melanie S. Guanlao. 6, Ruena Ortega. Yan ang magbe-birthday ng bagong week, no? Unang linggo. At napakarami po ng mag-a-anniversary sa linggong na to. 1, 2, 3, 4, 5. December 1, Mr. and Mrs. Christian Paredes. December 2, Mr. and Mrs. Reynante Tovera. December 3, Mr. and Mrs. Aaron Pineda. December 4, Mr. and Mrs. Jose Reyes. And December 5, Mr. and Mrs. Joel Huico. At talagang gustong-gusto nila nagpakasal ng ng Disyembre. Bilang pagbati, awitin po natin yung bati natin sa kanila. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday. Yan, salamat at tanggapin ninyo ang pagpapala ng ating Panginoong Diyos. As we celebrate Thanksgiving Sunday today, we offer our Thanksgiving later po sa altar bilang kapahayagan ng ating punong-puno at umaapaw na mga biyayang ating tinanggap sa buong taong ito. So, yung mga activities po dito ng mga kabataan, suportahan po natin. At yung mga darating na activities ng Disyembre, mga kabataan, panawagan, pagsumikapan at pagtulungan natin kung sino yung mga pupunta sa Christmas Institute, mag-ipon-ipon na tayo, no? Okay. At tumingin na tayo ng mga sponsor at tulungan natin ang mga kabataan. Gayon din yung MAYAF, meron din po silang Christmas Institute parang 2 days. Kaya mga MAYAF and NYF, tuloy-tuloy ang ating gawain. Yung pong ating pong Family Sunday, this coming Sunday. Yan, di ba ang first Sunday po natin meron tayong fellowship sa bawat organization. Ngayon po, ang gagawin po natin, bago tayo pupunta sa ating fellowship and meeting sa organization, sama-sama po tayo sa linggo na i-celebrate ang ating Family Day. Doon po tayo magkakainan. Bring our baon and share our baon. So mga kapatid, yan po ang Family Sunday natin. At parte din ng recognition, please submit yung bagong-bagong picture na family. O, di ba? Family praise together, family eating together. Saan po kayo? Pakipadala po sa ating multimedia para sa ganon, parte po ng pag-recognize ng bawat mga pamilya po natin. Okay? Yung pong ating Christmas party ng Galilee ay sa December 20. UMM Christmas Fellowship, hapon po ito, pero after na po kayo pumunta ng ating fellowship or family day. And then, yung ating pong mga magsisiganap ng ating simbang gabi. Family na magsisindi umaga at gabi ay nakausap na at nandito na, okay na po. At yung mga family in charge or organization in charge, dito po sa ating simbang gabi, nandito na rin po. Kaya iuwi po natin yan, ating liturhiya, para alam po natin yung ating susundan. Anyway, nire-report naman o ina-announce ito linggo-linggo, pero mas maganda po. Ayan, yung mga family in charge, lighting of the Advent candles, and the sponsor, or no, not sponsor, special number, nandyan na rin po. Alam niyo po, nakakatuwa yung Smoky group, kasi nag-prepare na rin sila pati yung song.
Kaya kung sino pong nakalagay dyan na in charge ng special song, ayan, nandyan na po kayo at ipaghanda naman po natin, no? Para awitan natin ng masaya ang pagdatal ng ating Panginoon. So, on December 25, Christmas Day natin, Thursday, 9 o'clock ng umaga. And then, yung ating covenant service, ito po ay alas 5:31. Yung palang ating simbang gabi po, 7 o'clock po ha, hindi po yan alas 6. 7 ng gabi. So, supportahan po natin ang ating mga activities sa Disembreng ito. So, kung wala na pong announcement, tayo pong lahat ay tumayo at magbatian sa bawat isa ng pagbati na may kapayapaan. Of the Lord, I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Peace be with you. Sa inyo, kalwalhatian niya. Oh, mahal. Tayo manalangin. Panginoon, pinapasalamatan ka namin sa aming mga buhay, sa aming mga kalagayan, na sa araw na ito, Panginoon, ay aming pong inihahandog ang mga ipinagkatiwala mo sa amin. Narito sa harapan mo, Panginoon, sa templong ito, ang mga simbolo ng mga biyaya na tinanggap ng bawat isa sa amin. Sa pamamagitan, O Panginoon, ng mga trabaho na ipinagkatiwala mo sa amin, mga ari-arian, mga biyaya, araw-araw naming tinatanggap. O Diyos, narito po kami, nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Marami rin kaming mga pagsubok at dinaanan sa buhay. Mga kalamidad, bagyo, baha, lindol. O Diyos, naaalala namin ang lahat ng mga karanasang yon. Hindi mo kami pinabayaan at nakatindig pa rin kaming kasama ka namin. Kaya nga po, O Panginoon, idinadalangin ko ang bawat iyong mga anak na narito, na sa araw at pagkakataon na binigyan namin ang kahalagahan ng pagsamba at pagpapasalamat na ito, masaya man, malungkot man, mahirap man, magaan man, Panginoon, hindi mo kami pinabayaan. Ang banal na Espiritu mo ay laging nandyan na gumagabay sa amin. Kaansabay ng aming pagpapasalamat, O Panginoon, ang pagsindi ng unang kandila ng pag-asa, ng iyong pagdatal. Sa buong pagkakataong ito, Panginoon, na isa-celebrate namin ang kahalagahan ng iyong kapanganakan. Batid mo, Panginoon, na kung minsan kami ay nalulugmok at nadadapa, ngunit dahil sa aming pananampalataya, sinisikap naming bumangon at nagiging magaan ang lahat dahil ikaw, O Panginoon, ang aming sandigan. Ikaw ang kumikilos sa amin, O Panginoon. Salamat, salamat. O dakilang Diyos, ang kalagayan ng aming mundo, ang kalagayan ng iyong mga nilikha, ang kalagayan ng aming liderato. Panginoong Diyos, wala kaming magagawa, ngunit ikaw ay may magagawa. Tulungan mo kami, Panginoon, na ang pagbabago ay magmumula sa iyo. At sa pamagitan ng walang hanggang aming panalangin ito, dakilang Diyos, magtatagumpay ka. Gayon din, idinadalangin ko ang bawat mga may sakit, mga kalalabas lamang sa mga hospital, mga nagpapagaling, mga anak mo na nakaratay sa mga banig ng karamdaman. Kaming lahat, Panginoon, kung meron mang kaming nararamdaman, ipuin mo, O Diyos, at pagalingin mo ang aming mga nararamdaman. Batid mo, Panginoon, na wala kaming inaasahan, kundi ang iyong kapangyarihan.
Kung kaya't sa aming pagdulog ngayon, Panginoon, narito po kami, pakinggan mo po ang aming samo. Pakinggan mo ang hikbi ng puso ng bawat iyong mga lingkod. Salamat, Panginoon, sa buhay at kalakasan na aming taglay. Magpatuloy nawa kami sa hakbanging patungo sa iyo. At patuloy, Panginoon din, nakakapit kami sa iyo at huwag mo kaming bibitawan. Bagkus kung minsan nakakabitiw kami, O Diyos, nagpapakumbaba kami at nagsusumamo. Kalingain mo ang iyong bawat iyong mga anak at ipadama ang tunay na kahalagahan ng iyong kapanganakan sa aming mga buhay. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Ito po, O Diyos, ang aming dalangin. Amen at amen. Dalangin namin, O Diyos ay dinggin, kapayapaan mo aming tanggapin. Amen. Salamat, Panginoon, sa pamamagitan ng mga kaloob na ito ay nakikibahagi po kami para sa pangarap, plano ng inyong sanktuaryo sa dakong ito. Salamat sa mga nauna sa amin na nangarap at pinagpapatuloy namin ito bilang kapahayagan na kayo ay bahagi, ang tahanan mo, ang sanktuaryo mo ay bahagi din ng aming pananampalataya at ng aming mga tahanan. Pagpalain mo sila na nagmamalasakit sa sanktuaryong ito. Amen. Ang pagbasa sa banal na kasulatan ay matatagpuan sa Isaias, Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 5. Ito po ang sinasabi. Ito ang pangitain ni Isaias na anak ni Amos tungkol sa Huda at sa Jerusalem. Sa mga darating na araw, ang bundok na kinatatayuan ng templo ni Yahweh ay magiging pinakamataas sa lahat ng bundok
at mamumukod sa lahat ng burol. Daragsa sa kanya ang lahat ng bansa. Maraming tao ang darating at sasabihin ang ganito, umakyat tayo sa bundok ni Yahweh, sa templo ng Diyos ni Jacob, upang maituro niya sa atin ang kanyang mga daan, at matuto tayong lumakad sa kanyang mga landas, sapagkat sa Zion nagmula ang kautusan at sa Jerusalem ang salita ni Yahweh. Siya ang mamamagitan sa mga bansa at magpapairal ng katarungan sa lahat ng mga tao. Kaya't gagawin na nilang araro ang kanilang mga tabak at karit naman ang kanilang mga sibat. Mga bansay di na mag-aaway at pakikidigmay di na magsasanay. Halina kayo, sambahayan ni Jacob, lumakad tayo sa liwanag ni Yahweh. Tayo pong lahat ay tumayo bilang paggalang sa pagbasa ng Ebanghelyo. Yung nakakakaya po, yung hindi po, okay lang po. Ang ating Ebanghelyo ay matatagpuan sa sulat ni Mateo, Kabanata 24, talata 36 hanggat 44. Ganito ang sinasabi. Ngunit tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit o maging ang anak man. Ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Ang pagdating ng anak ng tao ay tulad noong panahon ni Noe. Nang mga araw na iyon, bago bumaha, ang mga tao ay nagsiksikan at nagiinuman at nagsisipag-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. Hindi nila namamalayan ang nangyayari hanggang dumating ang baha at tinangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Sa panahong iyon, may 2 lalaking nagtatrabaho sa bukid. Kukunin ang isa at iiwan ang ikalawa. May 2 babaeng nagtatrabaho sa gilingan. Kukunin ng isa at iiwan ang ikalawa. Kaya't maging handa kayo dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Unawain ninyo ito. Kung alam ng may-ari ng bahay kung anong oras sa gabi darating ang magnanakaw, siya'y maghahanda at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya't lagi kayong maging handa, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi nyo inaasahan. Ito ang salita ng Diyos para sa bayan ng Diyos. Ng Diyos, ang salita ng Diyos.
Salamat po, Amikoro, sa mensahe ng awit. Look at the world and shine down. Shine down. Magandang umaga po sa bawat isa sa ating lahat. Happy Thanksgiving Sunday. Sabi po sa unang Tesalonica, Kabanatang 5, talatang 18, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakipag-isa kay Kristo Jesus. Tayo po muna ay manalangin. Samahan po ninyo kami, aming Ama at aming Diyos, samantalang nakikinig po kami ng inyong salita, maiwan sa amin ang mensahe ng talatang ito, at patuloy mo kaming hubugin, Panginoon, ang aming pananampalataya, ang aming pagtitiwala sa inyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ang talata sa unang Tesalonica, Kabanatang 5, talatang 18, sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. Ay nakasentro sa pagbabagong kapangyarihan ng pusong mapagpasalamat, na isang pangunahing katangian ng buhay, Kristiyano, at isang sinadyang pagpili na magtiwala sa soberanya ng Diyos sa gitna ng anumang pangyayari. Ito po ay isang utos, hindi isang mungkahi sa sulat ni Apostol Pablo. It is a command, not a suggestion. Ulitin ko po, it is a command, not a suggestion. Ang tagubilin na magpasalamat ay isang direktang utos, isang patuloy na kinakailangan para sa mga mananampalataya sa lahat ng oras. Hindi lamang kapag ang mga pangyayari ay paborable o favorable sa iyo, naaayon sa iyo, sa gusto mo. Ito ay tahasang nakasaad bilang kalooban ng Diyos para sa mga nakay Kristo Jesus. Pinapaalalahanan sila ni Pablo sa sulat na ito, kahit na nakakulong si Pablo na sumulat, siya pa yung nagbibigay ng lakas ng loob sa kanila na magpasalamat sa mga Thessalonian believers. Ito po ay isa ring pagbabago sa kumpara para sa, in at saka for. In verses 4, circumstances. Ang isang mahalagang pagkakaiba sa maraming mga mensahe ay na tayo ay tinatawag na magpasalamat sa lahat ng pagkakataon. Hindi kinakailangan para sa lahat ng pagkakataon. Hindi natin pinasasalamatan ang Diyos para sa kasamaan o mismong pagdurusa. Ngunit maaari tayong magpasalamat sa Kanya sa gitna nito, batid na siya ay naroroon pa rin at gumagawa para sa ating ikabubuti. Sa mabuti o masama, ang Diyos ay laging naroroon na dapat po nating balikan pa rin ng pagpapasalamat. Sabi sa Romans 8:28, alam nating sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kaniyang layunin. Nabasa ko po doon minsan sa FB, ayoko mag-imbento ng galing sa akin. Noong kasagsagan ng flood control issue, yung humatol na ang Diyos, nagpadala siya ng ulan, kaya lumabas ang mga kurap. Humatol na ang Diyos, nagpadala siya ng ulan, kaya lumabas ang mga kurap. Kaya salamat pa din sa baha. Isang pagbabago sa pananaw. Ang pagpapasalamat ay isang pagbabago sa pananaw, a shift in perspective. Ang pasasalamat ay isang makapangyarihang panlunas sa kawalan ng pag-asa, pagkabalisa at isang nagrereklamong espiritu. Ang pagpili ng pasasalamat ay nagbabago ng ating pagtuon mula sa ating agarang mga problema at limitasyon sa hindi nagbabagong katangian at kabutihan ng Diyos, na nagpapaalala sa atin na hindi tayo nag-iisa at ang Diyos ang may kontrol. Sabi po ng salmista sa awit 136 verse 1, purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. Feeling thankful, iyan ang status ng psalmist sa Psalm 136. Sa buong chapter, ilang beses na inulit ang mga salitang, purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. Sabi po sa NIV, give thanks to the Lord
For He is good, His faithful love endures forever. Nire-recall ng psalmist yung lahat ng mabubuting bagay na ginawa ng Lord sa buhay ng Israelites. Binanggit niya kung paano nilikha ni Lord ang mundo, paano siya nag-perform ng maraming miracles, paano niya ginabayan ang bayan niya sa pag-alis nila ng Egypt at marami pang iba. Ang pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagtitiwala at pananampalataya. It demonstrates trust and faith. Ang pagsasagawa ng pasasalamat sa mahihirap na panahon ay isang gawa ng pananampalataya na nagpapakita ng ating pag-asa sa mga pangako at soberanong plano ng Diyos. Kahit na hindi natin nauunawaan ang mga dahilan ng ating mga pagsubok, may iba't iba tayong mga pinagdaraanan bilang individual at bilang pamilya. May mga battle tayo against sickness, physical sickness, financial struggles, marital relationship, at kung ano-ano pa. Hindi nagkakamali ang Diyos sa anumang pinagdaraanan natin sa buhay. Baka minsan tayo po ang nagkakamali. Kaya po nangyayari yung mga struggle po na ito. Ang pagpapasalamat po ay isang makapangyarihang saksi, a powerful witness. Ang buhay na may pasasalamat sa harap ng kahirapan ay isang makapangyarihang patotoo sa mundo na nagpapakita ng ating pag-asa ay nakaangkla sa Diyos at hindi sa ating panandaliang kalagayan. Paano po natin may apply ito as our practical application? Linangin ang intentionality, cultivate intentionality. Kumbaga yung pagpapasalamat mo intentional. Po, hindi dahil napipilitan lang, hindi dahil kailangan lang, hindi dahil narinig mo lang yung mensahe. Ang pagpapasalamat ay isang pagpili sa isang spiritual na disiplina na nangangailangan na sinasadyang pagsisikap, lalo na kapag ang ating likas na hilig ay maaaring magreklamo o makaramdam ng awa sa sarili. Pangalawa po, tumutok sa hindi nagbabagong katotohanan. Focus on unchanging truth. Yan. Kahit na parang negative na yung nararamdaman at nakikita mo, tingnan pa rin po natin yung katotohanan mula sa salita ng Diyos. Sa panahon ng kahirapan, tumuon sa mga aspeto ng kalikasan at mga kaloob ng Diyos na hindi nagbabago. Ang kanyang walang hanggang pag-ibig, ang kanyang pangakong hindi tayo iiwan, ang ating kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus, at ang pag-asa sa buhay na walang hanggan. Noong bata po ako, pagkakainan po kami, nakikipag-agawan po ako sa pinggan na malalim. May pinggan kasing flat, may pinggan na malalim. Gustong-gusto ko po yung pinggan na malalim. Alam niyo po kung bakit. Naranasan niyo na ba na magtago ng ulam sa pinggan? Ano po, ngumingiti kayo, mukhang ginawa niyo rin yun. Ano po, lalo na kung ulam ay, hindi ako nagko-commercial dito ng tosino, longganisa, mga prito. Pag bata ka, paborito mo yon. Kaya nakipag-agawan po ako ng pinggan na malalim, tinatago ko po yung ulam. At pag upo ng tatay ko, asan na yung mga ulam? Naglalaglagan po kami 3 magkakapatid, tinago niya doon sa kanin. Ano po. Pero pinagpapasalamat ko po yun, yung karanasan po na yun. Dahil sama-sama po kami kumakain. No? Kaya nagkakaalaman tuloy yung ulam na nawawala, na tinatago po doon sa kanin. Kumusta po? Ang mga magulang na may mga anak na kabataan pa na nakakasama nyo pa sa hapag. Ang tatay ko hanggang ngayon nakasanayan po namin na hindi po kanya-kanyang sandok ng pagkain, di kanya-kanyang kuha. Hanggat maaari, ang tatay ko, kundi sa tanghali, sa gabi, ay nagsasama-sama po kami na kumakain. Hello. Pinagpapasalamat ko po yung karanasan po na yun dahil pinagsasalusaluhan yung biyaya ng Panginoon kahit nagkakadayaan sa pagkuha ng ulam. Ano po? Gawin ito isang ugali. Gawin natin itong isang ugali. Make it a habit. Ang mga kasanayan tulad ng panalangin, araw-araw na journal, na mga pagpapala o pag-awit, na mga himno ay nakatulong sa paglinang ng patuloy na saloobin ng pagpapasalamat. Alam niyo mga kabataan na nandito, kapag pinagsasaing ka, magpasalamat ka.
Buti nga ngayon, madali na lang magsaing, rice cooker na eh. Dati, magsisindi ka pa ng baga, ano po. Hello, mga kabataan dyan, mga feeling kabataan. Pagka pinagsasaing ka, huwag kang magrereklamo. Alam mo kung bakit? Pasalamat ka, meron kayong pangsaing. Yung iba nga, walang maisaing. Kapag ka pinag-uhugas ka ng pinggan, magpasalamat ka, huwag kang magreklamo. Bakit nga ba may hugasin? O bakit may pinaghuhugasang baso at pinggan? Kasi may nangyaring kainan. Samantalang yung iba, halos walang makain. Yung mga kabataan, huwag kayong magrereklamo kapag pinaglilinis ka ng bahay. Pinagwawalis ka. Alam niyo, may kanya-kanyang toka. 3 po kami magkakapatid, may kanya-kanya pong toka, may kanya-kanyang taga-ugas ng pinggan sa umaga, sa gabi, taga-tapo ng arenola sa umaga, merong taga-walis, ano po, may kanya-kanyang toka. Kapag pinaglilinis ka ng bahay, huwag kang magreklamo dahil pasalamat ka, meron kang bahay na nililinis. Samantalang yung iba, walang malinis ng bahay dahil sa kalsada nakatira. Magpasalamat ka kapag pinaglalaba ka. Yung kaya mo lang naman laban, palagay ko naman din yung mauutusan yung anak nyo na hindi kayang laban. Magpasalamat ka na meron ka nilalaban, ibig sabihin, meron ka naisuot. Samantalang yung iba, halos walang maisuot. At kapag pinag-aaral ka, mag-aral kang mabuti, huwag kang tamarin na mag-aral. Dahil lang iba, para lang makapasok, makapag-aral, kailangan pang magtrabaho o maging working student. Alalahanin po natin ang nakaraan sa katapatan ng Diyos. Ito pong isa nating application. Remember God's past faithfulness. Ang pagninilay-nilay sa mga nakaraang pagkakataon kung saan nagbigay o tumulong ang Diyos sa isang pakikibaka ay maaaring bumuo ng pananampalataya para sa kasalukuyang mga hamon. Dahil ito ay nagpapalaala sa atin ng kanyang patuloy na katapatan. Sa huli, binibigyan diin ng ating mensahe na ang pusong nagpapasalamat ay tanda ng espiritual na kapanahunan at pagsunod na nagpapahintulot sa mga mananampalataya na maranasan ng kapayapaan at kagalakan ng Diyos anuman ang ating kinakaharap. Kaya nawa sa biyaya ng Panginoon, patuloy po tayong maging mapagpasalamat dahil may mga bagay na hindi po nabibili ng pera, pero pwede po nating pagyamanin. Inuulit ko po, may mga bagay na hindi po nabibili ng pera, pero pwedeng nasa atin. Sabi nga, you can buy clock. You can buy clock. Makakabili ka ng relo, kahit yung pinakamahal na relo. Ayoko sabihin ko ano yung pinakamahal. Hindi po tayo nagko-commercial. Yung pinakamahal na relo, wall clock man yan o wrist clock man yan, kaya mong bilhin. You can buy clock but not time. Mabibili mo ang relo pero hindi mo mabibili ang oras. Hindi natin hawak ang oras dahil nakapaloob tayo sa oras. You can buy a house but not a home. Makakabili ka ng bahay, house is a structure, makakabili na ka ng bahay kahit sa ang subdivision pa, pero hindi mo mabibili ang home o ang tahanan. Ang tahanan po yung tao, yung mahal sa buhay na kasama mo. You can buy bed. Makakabili ka ng kama, ng higaan, makakabili ka kahit waterbed pa yan. But you cannot buy sleep. Makakabili ka ng higaan pero hindi mo mabibili ang pahinga, ang tulog, dahil natural po yan na binibigay ng Panginoon sa atin. You can buy food. Makakabili ka ng pagkain. Kahit umorder ka na lang. Ayoko rin mag-commercial ko ano yung mga nagdadala. Kahit umorder call ka lang, darating na. Makakabili ka ng pagkain but you cannot buy appetite. You can buy food but you cannot buy appetite o yung panlasa. No, yun po yung mga bagay na hindi man nabibili ng salapi pero biyaya ng Diyos na ipinagkakaloob sa atin na dapat po nating ipagpasalamat. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen.
Purihin ang Panginoon. Ngayon naman po, ipagkaloob natin ang ating mga pagpapasalamat. Thank you, children. Salamat Panginoon sa pagkakaloob po namin ng Thanksgiving offering na ito, na mapalad kami na kami ang nagbibigay kaysa kami ang binibigyan. Amen. Mga kapatid, ito po yung pagkakataon na tatanggapin natin ang mga nagsitapos ng confirmation class. Tinatawagan ko po ang mga sumusunod na lumapit po kayo dito sa harapan sa mga nagtapos po ng ating confirmation class. Manuel Gores III, Rain Elhaim Elordi Velarde, Rian Chloe Rubio Canyo, Dito sa harap. Sam Rian Marcos Esguera, and Sofia Ashley Sulit Guanlao. Tayo. Harap kayo dito, mga anak. Harap kayo dito. Harap dito. 5 po sila. Si Manuel Gores ay nagtapos din, pero meron yata siyang tugtog ngayon ng violin. So, kasama na po siya. Natapos po nila ng kulang-kulang 3 buwan na pag-aaral. At we hope na may naiwan sa inyong mga, magagaling po sila, marurunong. Tunghayan natin ang kanilang pagtatapos at yung kanilang mga piniling ninong at o ninang, ready po kayo, tatawagin namin din kayo mamaya. Mga pinakaiibig, ang iglesia ay sa Diyos at iniingatan niya hanggang sa kawakasan ng panahon para sa pananambahan sa Kanya at sa kaukulang pangangasiwa sa Kanyang salita at sa Kanyang mga kautusan, sa pagpapairal ng pagsama-samang Kristiyano at ng patakaran at pagpapasakdal sa mga mananampalataya at paghikayat sa sanglibutan. Ang lahat sa bawat panahon at lugar ay nasa pangangailangan ng mga pamaraan ng biyaya na ang iglesia lamang ang tanging makakatugon. Sa banal na pagsasamahang ito, ang mga taong nasa harapan ninyo, mga kapatid, ay nagsitanggap na ng sakramento ng bautismo. Ay natutunan na nila ang mga karapatan at pananagutan tungkol dito. Naturuan na sa mga aral at layunin ng Iglesia Metodista,
ay narito sa pagnanasang matanggap sa banal na samahang ito. Sa takot sa Diyos, atin nga silang tatanungin tungkol sa kanilang pananampalataya at layunin upang inyong pagkilala kung sila ay karapat-dapat na tanggapin sa iglesyang ito. Ang bautismo po ay isang beses lang, ngunit ang ating gagawing rebaptism, kumbaga pag-alaala dahil noong nabautismohan sila, hindi po nila nakilala yon. Ngayon naman ay tatanggapin nila ang bautismo sa pamamagitan ng pagkaunawa nila na tinanggap ang doktrina at ang istruktura ng Iglesia United Methodist Church. Mga minamahal sa Panginoon, kayong 5, kayo naririto sa pagnanasang makianib sa Iglesia ng Diyos. Kinagagalak namin na kayo'y mapaalalahanan upang inyong isakatuparan ang mga karapatan at tungkulin bilang kaanib ng Iglesia, the United Methodist Church. Bago nga kayo lubusang tanggapin, kailangan kayo hayagang mga kung muli na magpahayag ng inyong pananampalataya at magsaysay ng inyong layunin sa pamamagitan ng pagsagot sa mga sumusunod na katanungan. Ngayon ba sa harap ng kapisanan o nakapulungang ito, ay muli kayong nangangako at nagpapasya na katulad ng inyong pangako at pagpapasya na tumanggap ng sakramento ng bautismo? Lakasan nyo. Opo, Pastor. Opo, Pastor. Hindi nalilig ng publikasyon. Lakasan nyo. Very good. Ipinapahayag ninyo si Hesukristo na inyong tagapagligtas at Panginoon at inyong pinapangako ang inyong pagkatapat sa paglilingkod sa Kanya. Tinatanggap ninyo na ipinapahayag ang pananampalatayang Kristiyano gaya ng nilalaman ng bagong tipan ng ating Panginoong Hesukristo. Humihina. Magtatapat kayo sa nagkakaisang Iglesia Metodista at itataguyod ito sa pamamagitan ng inyong mga panalangin, pagdalo, pagkakaloob at paglilingkod. Okay. Bago po natin paluhurin sila, Sofia, halika. Tatarungin po natin kung may natutunan sila. Paki-explain mo historically and biblically yung emblem ng cross. Ano ang ibig sabihin noon? Historically and biblically. Yung historically po, ibig sabihin po ng emblem po ng United Methodist Church. Nagsama po yung Methodist Church, pati po yung Evangelistic Breadwing Church. Kaya po nabuo yung United Methodist Church, historically po. Pero po, ay noong nag-merge po nung April 23, 1863. 68 po. 1868. Nung nag-merge, anong pangalan na? United Methodist Church po. Tapos biblically po, ibig sabihin ng... Yun po yung historically. Tapos pag biblically naman po, tungkol lang po siya sa sakripisyo na ginawa po sa atin ng Panginoon. Kaya po nagsisimbolo po yun ng cross. Yun po yung simbolo nating Metodista. Yan. Thank you, Sofia. Si ano naman, Chloe. Okay. What are our quadrilateral belief? Reason, experience, scripture, tradition. Yan. Alam niyo po ba yon? Yes. Kahit man lang yun, ay alam natin. O, di ba? Pastor, tanong ka. Sino ang founder ng Methodism? Sila naman. Sam. Sam. Tataas na kamay. Sam, sino ang founder ng Methodist? Si John Wesley po.
Ikaw naman anak, halika. Madali lang to, madali. Okay. Ilang area ang Methodista dito sa Pilipinas? Ilang area? Tatlo po. Sabihin mo ilan ang tatlo. Davao, Ezra area, Bag, Okay, sige. Correct anak. Huwag ka manginig. Correct. Okay. Davao area. Okay. Davao area, Ano, sunod. Yung sa kanila. Baguio SP, Episcopal. At saka ano ba? nakalimutan. Manila SP Kumal. Okay. Episcopal. Ayan, Manila. Saan ka area? Na Episcopal? Manila po. Manila. Okay. Napaka-importante na alam na po nila yon. Ano po? Anong pangalan ng obispo natin? Estrella, yan ang ating obispo dito sa Manila. Very good. So, ngayon mga kapatid, tinatawagan po namin yung kanilang mga piniling ninong or ninang. Kasi luluhod sila doon. Luhod na kayo mga anak. Dalawa, doon ka sa kabila. Okay. Alam niyo mga kapatid, pag pinili kayong ninong at ninang, ay nako, napaka-ano po yan. Kayo ang spiritual leader na nila. Ayan. Sinong sa inyo? Sinong sinabihan nila, mga kapatid, tong dalawa? Ay, sino? Si Sam? Okay, sa likod. Ayan. Ikaw, Nak, sino? Ayan, very good. Okay, luhod. Patungan mo, anak, at ako magbabasa. Patong mo yung kamay mo, Pastor. Ang Sophia and Chloe, ang Panginoon ang mag-iingat sa inyo sa pamagitan ng kanyang biyaya mula sa kalangitan at ang kanyang espiritu. Pati kayo ninong at ninang, pakilagay ang kamay. Papagtibayin kayo sa pananampalataya at ang pakikisama sa lahat ng mga tunay na alagad ni Hesukristo. Amen. Pakipatong din po ang kamay. Rain and Sam, ang Panginoon ang mag-iingat sa inyo sa pamagitan ng kanyang biyaya, pakipatong po yung mga kamay ninong-ninang, mula sa kalangitan at ang kanyang espiritu. Papagtibayin ka sa pananampalataya at pakikisama sa lahat ng mga tunay na mga alagad ni Hesukristo. Amen. Okay. Mga kapatid kay Kristo, narito po ang bagong kaanib ng ating iglesia. Tumayo po kayo mga anak. Humarap kayo sa kapulungan. Tinatawagan ko po ang ating membership chairperson and lay leader. Membership chairperson and lay leader, Ate Phoebe and Ate Malu. Okay. Ayan. Alam niyo po, ito ang napaka-importanting gawain ng iglesia natin. Yung may isang kaluluwa man lamang na maiaangat, maisasama sa talaan ng ating iglesia. 5 po sila, pero wala po si Manuel. Kasama na po siya dito. Mga kapatid, na membership care, ito po yung mga bagong aalagaan at ilalagay sa talaan natin. Lay leader, tanggapin po ninyo bahagi ito ng ating pangangalaga at pagsusubaybay sa kanilang maturity. Lalong higit ang pinakamalaking responsibilidad ngayon, ang pangangalaga ninyong mga ninong and ninang. So, mga kapatid, tagubilin namin ang mga taong ito na ating napagkilalang mga kaanib sa iglesia ng ating Panginoong Hesukristo sa inyong pag-ibig at pagkalinga. Gawan ninyo ang inyong buong makakayanan upang paunlarin ang kanilang pananampalataya
papagtibayin ang kanilang pag-asa at pasasakdalin sila sa pag-ibig. Ang pagpapala ng Diyos na makapangyarihan, ang Ama at ang Anak at ng Banal na Espiritu ay sumainyo at manatili sa inyo ngayon at magpakailanman. Amen at amen. Mga kapatid, palakpakan po natin ang ating bagong kaanib. Nag-graduate ng confirmation class. Yan, ilulubog din natin sila sa tubig sa January. Nauna ka na, Panginoon, sa bawat isa na nagkaloob ng buhay, ng kalakasan, ng trabaho, ng tungkulin, ng gawain. Kung nagbabalik man kami, nagkakaloob man kami, Panginoon, bilang pagpaparangal at pagkilala na kayo pa rin ang Diyos na pinagmumulan ng anumang bagay na mayroon kami. Kayo may karapatang magbigay, kayo rin ang may karapatang kumuha. Kayo po ang magbalik ng pagpapala sa mga anak mo na nagmamalasakit para sa kanilang kapwa sa mga kaloob na ito. Amen.
Salamat, Panginoon, sa unang linggo ng Adbyento, pag-aalaala ng inyong pagdatal, pag-aalaala ng pag-asa. Salamat, Panginoon, sa pamilyang ginamit mo sa pagsisinding ng unang kandila ng Adbyento, ang Gutierrez family. Pagpalain, gabayan, samahan, at patuloy mong samahan sa kanilang mga pangarap, mga plano at mga pagsisikap bilang pamilya. Salamat, Panginoon, sa pag-aalala po namin na pag-asang ito na inilalagay mo sa puso namin upang magpatuloy na maging pananampalataya ito ng aming mga buhay, O Diyos. Na sa bawat araw na kami bumabangon, may pag-asa kang inilalagay upang harapin namin ang iba't ibang mga hamon, O Diyos, ng buhay. Sila nakasama po namin ngayon through this online. Sila, Panginoon, na narito ngayon na nangangailangan ng pisikal na kagalingan. Ama, sa pangalan ng anak na si Jesus, ipuin niyo po ang kanilang lupang katawan upang patuloy sila, Panginoon, na makapaglingkod, gamitin ang kanilang buhay sa karangalan at itataas ng inyong banal na pangalan. Salamat, Panginoon, sa mga magdiriwang ng kanilang kaarawan. Patuloy mo silang pagkalooban ng marami pang mga taon na puno ng inyong habag, ng inyong biyaya, ng inyong kalinga. Sila, Panginoon, na magdiriwang ng anibersaryo ng kanilang kasal, pagpalain mo ang kanilang pagsasama, at patuloy, O Diyos, na pagyamanin mo ang pag-ibig at pagmamahalan sa kanilang mga puso. Sila, Panginoon, na mga nakaluhod sa sandaling ito, O Diyos. Alam mo, batid mo ang laman ng kanilang puso na nais nilang idulog, ipagkatiwala. Kanilang mga espesyal na kahilingan sa inyo, Panginoon. Nauna ka na kumatagpo nito, O Diyos, dahil sa pag-asa na inilalagay mo sa puso namin, Panginoon. Sila, O Diyos, na naaabot ng tinig ng mensahe. Sila, Panginoon, na narito ngayon na naglaan ng kanilang oras bilang bahagi ng kanilang pananampalataya at pag-alaala na may isang Diyos na dapat lamang balikan namin ng pagpapasalamat sa mga mabubuti at maging sa hindi mabubuting karanasan po namin, Panginoon. Kayo pa rin ang Diyos na aming sasambahin, paglilingkuran at patuloy na pagtitiwalaan, Panginoon. Salamat po sa ministeryong pinagkakatiwala mo sa iglesyang ito, sa bawat sambahayan, tahanan ng mga anak mong ito, Panginoon. Hayaan nga po ninyo na minsan pa ay buo, sama-sama po kami, O Diyos, na magdiriwang ng inyong pagdatal, pag-aalaala, ng inyong pagsilang, Panginoon. Salamat po na nauna ka na sa amin sa lahat ng karanasan, sa lahat ng araw ng buhay namin, Panginoon. Kung lumalakad man kami, hayaan mong lumakad kami, O Diyos, ng mayroong pananampalataya, mayroong pagtitiwala at patuloy, O Diyos, na pangahawakan sa inyong mga pangako, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa bawat pamilya na sinisikap na maging matatag sa kanilang pananampalataya sa inyo. Sila, Panginoon, na patuloy, O Diyos, na sama-sama na naglilingkod, sama-sama, Panginoon, na nananampalataya sa inyo, Panginoong Diyos. Salamat po sa umagang ito sa aming pag-alaala ngayon at sa bawat araw na patuloy mo kaming pagkalooban ng pusong mapagpasalamat sa bawat sitwasyon, sa bawat pinagdaraanan, sa bawat kalagayan, Panginoon. Kasama ka namin, O Diyos, na nangungusap, nagtuturo, nagbibigay sa amin ng pag-asa, ng kapayapaan. Binabalik namin sa inyo, aming Ama at Panginoon, ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagpapasalamat sa matamis na pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Fill the whole world with heaven's peace.
magulang at mga kapatid, nagtatapos na po ang ating gawain ng pagsamba bilang paglilingkod sa Panginoon. Ngunit magpapatuloy po tayo. Baunin po natin ang pag-asa at patuloy na pagpapasalamat sa Panginoong Diyos mula sa ating mga puso. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon na kanyang mukha sa inyo at patuloy na mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon na kanyang mukha sa inyo at patuloy kayong bigyan ng kanyang pag-asa. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen.